So good morning guys. Namiss kita ate ha. Nandito ngayon si Mayor Vico Soto ng Pasig at si Vice Mayor Lolo George kasama si Congressman Roman Lobulo. So guys, pakinggan natin ang Ate, mga sasabihin ba't yung dito. utang po niyo sa akin, nilagay niyo sa likod ng listahan ng Tara, utang? samahan niyo. Ano po yan? Sa school pala. Ayun. Amin, yung pala nasisilaw na po kayo. Saan po ba? Baka dapat dito ako pumuesto para hindi kayo masilaw. Ano? Para mas komportable po tayo. I-share ko lang po na yung mensahe dahil nasabi na naman lahat ng kailangan sabihin. Pero gusto ko i-share sana yung mensahe. Sabi ni Kop, may mga kailangan kong banggitin. At tama rin naman na malaman po natin kung ano bang nangyayari sa ating lungsod Pasig. Alam naman natin kung bakit tayo nandito. Inauguration po ng ating kalsada, ng ating drainage. At gaya po ng, bibigyan din ko po yung sinabi ni Kong Roman. Alam kong nakikinig po tayo kanina. Pero hindi lang sa Manggadilang, kundi maganda ang teamwork ng mga opisyalis ninyo. Alam nyo, kagabi po, kasama ko po ang ilang daang mayor dahil sa Manila Hotel dahil nag-award po ang DILG ng Seal of Good Local Governance. At isa po ang Pasig sa nakatanggap ng Seal of Good Local Governance. Yan yung yung SGLG po, yan yung pinaka-inaasam-asam ng mga LGU na makamit po at ngayon po nakuha po natin yun. At habang nag-aantay, kasi haba ng programa 4 na oras po kami nag-aantay doon kagabi para tawagin po para turn na. Nagkukwentuhan kami ng mga mayor. Alam niyo, maraming lugar, maraming LGU, nag-aaway-aaway yung mga opisyalis, yung congressman, kaaway ng mayor, kaaway ng vice mayor. Pero tayo sa Pasig, swerte tayo dahil ang mga opisyalis po ninyo, hindi lang sa nagkakasundo, kundi nagtutulungan, maganda yung teamwork. Kaya ito pong project na ito, nakikita naman po natin, DPWH project po ito, kung ano yung hindi kaya gawin ng LGU, through Congressman Roman Romulo, nagagawa pa rin po natin. Kaya po, maraming salamat. At siyempre, kunin ko na rin yung pagkakataon para batiin ng mga bagong halal nating opisyalis sa Barangay Pinagbuhatan, Ka-Province, sa ating mga kagawad. At lagi po natin pinapaalala sa ating mga barangay officials, dapat po tapos na yung mga tradisyonal na estilo ng politika. Ibig sabihin, dapat anuman ang posisyon natin nung kampanya, nung eleksyon, pagtapos na ang kampanya, pagtapos na ang eleksyon, dapat kinakalimutan na po yan. Ang serbisyo dapat para sa lahat. Dahil lahat po tayo dito ay taxpayers ng ating lungsod. Sa ayaw at sa gusto natin, taxpayers po tayo. Bumili lang tayo ng candy, taxpayer tayo. Kaya ang mga politiko po, ang mga halal niyong opisyalis, wala pong karapatan na mamili kung sino lang ang pagsisilbihan. Dapat para sa lahat. At alam ko naman po, yan ang direksyon ng ating kapitan at ang ating barangay council. Kay Father Felix, magandang umaga din po. Kita-kita po tayo sa January 20, ang pinaka-inaabangan na pesta baka sa buong Pasig, bukod sa December 8, syempre, pero yan po, yung nabanggit kanina ni Kong Roman na ikukwento ko po sa inyo, maaaring nabalitaan na po ng iba, maaaring hindi pa, yung mga development natin sa Pinagbuhatan, specifically sa Nagpayong. Siguro yung mga active sa Facebook, kung pinapollow po tayo sa Facebook, baka nakita po ninyo na may nabiling malaking piraso. Nag-aaral sa Nagpayong Elementary School. Meron po. Nagpayong High School, meron din po. Ayun, medyo marami. Alam niyo po kung gaano kapuno yung dalawang paaralan na yun. Diba? Punong-puno na po talaga. Inaprubahan na po ng Department of Education na magtatayo tayo ng bagong school. So, ibig sabihin, ma-decongest ang ating paaralan sa Nagpayong, para mas maging conducive sa pag-aaral. Hirap pag masikip di ba? So, i-develop natin yung area, magkakaroon tayo ng bagong paaralan doon. Bukod sa akong pangalan baka may Mega Health Center. Oo, baka Super Mega
health center. Okay, tatay. So yan po. Tapos yung social services natin, maglalagay po tayo doon. May open space din po. So, ina-update ko lang po kayo para sa inyong kaalaman. Hindi siya ganun kabilis gawin. Lalo na't kailangan ng approval ng, yun nga, ng DepEd, ng DOH. Pero tinatrabaho na po natin yan at ika nga, sooner rather than later, maipapatayo na rin po yan. At least yung pinaka-importante, okay na eh. Kasi pinaka-importante dyan, yung lupa. Kasi kahit may budget ka, kahit maganda yung plano mo, wala namang lupang pagtatayuan. Eh bale, wala. At least tayo, meron na tayong lupa. So step by step na po natin yan. So ayan po, binabanggit ni Vice kanina, napakaganda. Ideya niya po yun, yung scholarship natin na buo sa tertiary o college, sa Arellano, sa PCC. Siyempre ang PLP, buhay pa rin po yan. Pero kaya naman natin binuo yung programa na yun dahil maraming gustong mag-college na deserving sana, qualified sana, nangangailangan ng tulong. Kaso, siyempre may hangganan yung PLP. Kada taon may mga 600 na natatanggap sa PLP, kaso puno na yung pamantasan. Bakit tayo magtatayo ng bago kung may bakante pa naman sa private? Maganda naman yung private. So babayaran na lang natin yung tuition nila yung sa dalawang school na yun. Marami pa po tayo mga update, pero alam ko naman po na ang mga taga Mangga 3 ay updated na updated. Tama po ba? Muli po sa inyong lahat, sa inyong mga opisyales, sa lahat ng residente, maraming salamat sa ating lahat. Congratulations po.